Awit 148, ang sabi po dito, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon mula sa kalangitan. Purihin siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya kayong lahat ng mga anghel. Purihin ninyo siya kayong lahat ng hukbo. Purihin ninyo siya araw at buwan. Purihin ninyo siya kayong lahat ng mga bituing maningning. Purihin ninyo siya kayong mga langit ng mga langit at inyong mga tubig na nasa itaas ng mga langit. Ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila, sapagkat siya ay nag-utos at sila ay nalikha, at kanyang itinatag sila magpakailanman. Siya ay gumawa ng pasya na hindi mapapawi. Mula sa lupa ang Panginoon ay purihin, ninyong mga dambuhala sa dagat at lahat ng mga malalim, apoy at yelo, niebe at hamog, maunos na hangin na gumaganap ng kanyang salita. So dito po natin na makikita ang kaluwalhatian ng atin pong Panginoong Diyos. Mga inanimate objects, no, ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang lahat ng mga ito ay Diyos po ang may dalang. So masigit tayong magpuri dahil tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At sa lahat ng mga binago ng ating Panginoong Diyos, binigyan niya ng bagong buhay, regenerated, ay mas higit pa ang ating pong pagpupuri na dapat ibigay sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo ay kanyang inalis mula sa putik ng kasalanan. So bago tayo mag-start sa ating pong Sunday School this morning, ay umawit po muna tayo ng isang awitin.
Okay, tayo po'y manalangin. Sige, tayo po'y manalangin. O aming, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagbibigay sa amin ng, kalakasan. At tunay nga po, Panginoon, na dapat po kayong, purihin ng lahat ng inyo pong mga nilikha. Higit lalo kami na mga tao po ninyo, mga niligtas po ninyo, O Diyos, sapagkat, kami po ay, gawa ayon sa inyong, imahe. At, tunay nga po, Panginoon, na we need to praise you, we need to exalt you because of your, wonderful, works na inyo pong ginawa sa bawat isa sa amin. At dalangin po namin na sa araw po na ito, magligtas po kayo ng mga kaluluwa sa amin pong, kalagitnaan at nawa ay mangusap ang inyo pong, banal na espiritu sa bawat isa sa amin. At nawa ay mapalakas po kami ng inyong salita at, ma-convict po kami nito o aming, Panginoong Diyos. Salamat po. Kayo po ang, mapupurihan, maluwalhati sa araw po na ito. Ito ang aming samot dalangin sa matapis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, puwede na pong, maupo ang, bawat isa. Tayo po ay mag-start na sa atin pong, pag-aaral ng salita ng Panginoon. May electric fan dito. Puwede niyong gamitin. 'Di po? Ay, okey lang po 'yan. Sige, sige po, tayo po ngayon ay, dadako na sa atin pong, pag-aaral, sa atin pong, confession. Nasa paragraph 19 na po tayo. Paragraph 19, chapter 19, paragraph 7. So, tinapos ko na lamang po ito and then, next Sunday, Lord willing, ay mag-start na po tayo sa atin pong, doctrines of grace. Siya po yung ating magiging, topic, Lord willing, next Sunday. So, natapos na po natin yung, paragraph 6 nung nakaraan at tayo po ngayon ay dadako na sa paragraph 7 na kung saan ay medyo maiksi lamang po ito at, hindi po tayo masyadong, magtatagal na. Ang sabi po dito sa atin pong, babasahin, mayro'n si nanay na hawak, si Nanay Rose. Okay, ang sabi po dito, ang mga naunang binanggit na paggamit ng kautusan ng Diyos ay hindi salungat sa biyaya ng ebanghelyo, kundi tunay na kasang-ayon nito. Pinasusuko at binibigyang kakayahan ng Espiritu ni Kristo ang kalooban ng tao na gumawa ng kusa at may kagalakan ng kalooban ng Diyos na nahahayag sa kautusan at hinihinging dapat, tupdin. Wait lang po, nawala yung notes ko. Okay, so, ayon dito sa aking notes, sa ating, pag-aaral ngayon, our relationship to the law is not a covenant of works. So, yung relasyon po natin sa, batas ng Diyos is not a covenant of works, na ibig sabihin na kung ito ay tutuparin po natin, ay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, nakita po natin nung nakaraan that, no matter what we do, na pagsunod sa utos ng Diyos ay, hindi tayo, makaka-attain ng, perfection sapagkat, ayun, perfection 'no, si tatay perpekto, si Kuya Jun 'no, perpekto pangalan. Sa pangalan lang po puwede, pero sa realidad ng buhay, hindi po tayo kailanman magiging perpekto dahil ang kautusan ng Diyos ay imposible pong, masunod ng tao sa kanyang, sariling kakayahan sapagkat, nabanggit sa James chapter 2 verse 10, masunod man natin ang, buong kautusan pero magkasala sa isa, bumagsak sa isang kasalanan, ay sa impyerno pa rin po ang kapupuntahan po natin. So yung, pag-aaring ganap ay, imputed or pinagkaloob ng ating, Panginoong Diyos yung kanyang, righteousness, yung kanyang
katwiran. So, we are justified before the sight of God because of the imputed righteousness or yung binigay na katwiran ng atin pong Panginoong Jesucristo. God reckons us righteous apart from any merit found in us. So, itinuring tayo ng ating Panginoong Diyos na matuwid sa kanyang harapan na walang tayong anumang ambag, no? Walang anumang ambag tayo na ibinigay. So ang ambag lang daw natin ayon sa isang theologian ay yung kasalanan natin na siyang naging dahilan upang ang ating Panginoong Jesucristo ay mapako doon sa krus ng Kalbaryo. But he charges the righteousness of the sinless Son Jesus to our account. So ang Panginoong Hesus walang kasalanan, yun po yung kanyang ipinagkaloob sa atin, no? Yung katwiran ni Jesucristo idinamit sa atin at yung ating pagiging unrighteous ay idinamit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya po ang bumata or nagbata ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So ano ba yung purpose ng batas sa ating mga buhay? Oh, ba't nawala? Teka lang ha. So yun pala yung pag-aaral natin nung nakaraan. Download. Wait lang po ha. Yun. So nakita natin. Basahin natin uli yung sinabi dito. Sa screenshot natin. Ito ang medyo mahirap pagka tablet ang ginagamit din, no? Kasi minsan nawawala. Basahin natin uli, ano? So, yung relasyon na ng batas ng Diyos ah, sa mga believers at sa gospel. Nawawala talaga. Okay, sabi dito, ulitin natin. Ang mga naunang binanggit na paggamit ng kautusan ng Diyos ay hindi salungat sa biyaya ng Ebanghelyo, kundi tunay na kasang-ayon nito. Pinasusuko at binibigyang kakayahan ng Espiritu ni Kristo ang kalooban ng tao na gumawa ng kusa at may kagalakan ng kalooban ng Diyos na nahayag sa kautusan at hinihinging dapat tupdin. So dito po natin makikita na yung there is nothing contrary between the law and the gospel. So yung batas ng Diyos at yung ebanghelyo. So ano ba yung ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos? Na tayo po ay makasalanan at kailangan po natin ng tagapagligtas ang atin pong Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng magtiwala kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ano ba yung batas ng Diyos? Ito yung sinasabi kasi ng iba na in order to have eternal life, you need to obey the law. Pero walang makakasunod sa utos ng Panginoong Diyos 100%. That's why ibinigay po ng Panginoong Diyos ang ebanghelyo na kung saan ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo, no? Sa kabila na hindi po natin masunod
yung buong kautusan ng Diyos dahil tayo po ay makasalanan. Si Jesucristo po ang sumunod sa utos ng Diyos, sa batas ng Diyos upang tayo po ay ariing ganap at ang lahat ng magtitiwala kay Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi ng iba, kung ligtas ka na, edi hindi mo na kailangang sundin ang batas ng Diyos. So yun po kasi yung talagang contention ng mga tao, no? We are under grace, kumbaga biniyayaan na tayo ng buhay na walang hanggan. Therefore, hindi na natin kailangang sundin ang Diyos, pero hindi po 'yon ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi po sila nagkokontrahan, ha? But the great promise of the new covenant is that the Spirit would write the law upon the believer's heart. So, ibig sabihin, yung pangako ng bagong tipan na sinabi doon sa Ezekiel chapter 36 verse 27 na bibigyan niya tayo ng panibagong puso, no? Sinong magbibigay sa atin? Ang Panginoong Diyos. Upang ano ang magiging kakayahan natin? Bibigyan niya tayo ng kakayahan na sundin yung utos ng Diyos, mahalin yung utos ng Diyos. No, hindi para tayo po ay magkaroon ng buhay, bagkus ito po ay nagpapakita na tayo po ay mga anak ng ating Panginoong Diyos. So hindi sa isang Kristiyano, hindi po niya binabaliwala ang utos ng Diyos. Bagkus ito pa nga ay talagang mas nagiging matibay para sa kanya dahil he is bounded, no, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal kay Kristo upang sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Also, consider the promise of Jeremiah 31:33. Kung may mga aklat po kayo, basahin natin sa 31:33 ng Jeremiah. Jeremiah 31:33. Sabi po dito sa 33, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. So sa panahon po natin ngayon, tayo po yung spiritual Israel. Okay, so hindi tayo Hudyo by birth, but we are Israelites by virtue of regeneration. So, ano daw ang gagawin ng Panginoong Diyos? Bibigyan tayo ng puso upang mahalin natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay isusulat ng Diyos sa atin pong mga puso. Being under grace and not law has to do with this very fact. The Spirit has been poured out upon us. Christ did what the law could not do. The Spirit does what the law could not do. The Old Covenant believers lacked the fullness of the poured out Spirit of Christ and the gospel of fullness to enable them to keep God's law. Okay. So, sa panahon natin ngayon, lahat ng mananampalataya ay pinananahanan ng banal na espiritu. At yung banal na espiritu po na ito, siya po yung tumutulong sa atin, nag-i-enable sa atin upang masunod po natin yung batas ng ating Panginoong Diyos. Diba? Kaya yung mga hindi pinananahanan ng banal na espiritu, talagang napakamabilis para sa kanila na talagang baliwalain ang salita ng ating Panginoong Diyos. So sa internet, kanina lang ay napa-open ako ng Facebook. Talagang yung iba ay instead na nasa bahay ng Panginoon ay nasa galaan, di ba? So nasa mga recreational places, nag-swimming, nag-happy-happy. Pero tandaan po natin ang ikaapat na utos ng Diyos na ating pakabanalin ang araw ng Panginoon, the Lord's Day, to keep it holy sapagkat ito po ay ibinukod ng Panginoon para sa pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. At thanks be to God dahil tayo po ay binigyan ng puso ng Panginoon upang sa araw po na ito, tayo po ay dumako dito at makinig ng salita ng ating Panginoong
Diyos. But we have these blessings and we are able to keep it unto pleasing the Lord through Christ. We call this evangelical law-keeping. Law-keeping not to attain to the righteousness of God, but to express the righteousness of God and Christ through the Spirit. So, yung atin pong pagsunod sa utos ng Diyos, ito po ay nagpapakita, no, ng righteousness ng Panginoon at ng Panginoong Kristo through the Spirit. So, tunay nga na lahat ng mga niligtas ng ating Panginoong Kristo must be law-abiding citizen of the kingdom of God. So, yung mga lumalabag, ito ay nagpapakita na sila po ay wala pa sa fold ng ating Panginoong Kristo. So, dapat sa application, tingnan natin. Dapat makita po natin na talagang ang Biblia ay malinaw yung kanyang tinuturo, no? Na ang batas ng Diyos ay mabuti kung ito ay gagamitin ng tao ng tama. So, basahin natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 8. 1 Timothy chapter 1 verse 8. Sabi dito, ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Okay, so kung gagamitin ito ng tao sa matuwid na paraan, kasi may mga tao talaga na binabaluktot ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Romans chapter 7 verse 16, basahin din natin. Romans chapter 7 verse 16. Ngunit kung ang hindi ko nais ay ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Okay, so ulitin natin ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. So ano ba yung hindi nais ng tao, no? Yung magsamba nadali ni Ate Mary. So yun ang hindi nais ng tao. Pero sinabi dito ni Apostol Pablo, yung hindi niya nais ay yun ang kanyang ginagawa. At ito ang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. So yung mga wala na sa laman, wala na sa kasalanan, ang ginagawa na niya ay yung kabutihan or yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na dati ay inaayawan talaga natin, no? Ayaw talaga natin yun pero dahil tayo po ay binigyan ng Panginoon ng banal na espiritu, binigyan niya tayo ng bagong puso, ay magagawa natin ang mga bagay po na ito. Kung babasahin po natin yung Psalms chapter 1, chapter 19, maging sa Psalms 119, ay makikita po natin doon na tunay nga na ang batas ng Diyos ay mabuti. Sige, basahin natin sa Psalms chapter 1, na kung saan yung salmista ay nagbigay siya ng mga bagay dito patungkol sa kautusan ng Diyos. Basahin natin. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So, ito nakita natin na ang kautusan talaga ng Panginoon ay mabuti, no? So, alam naman natin na yung isang punong kahoy na nasa tabi ng tubig ay ano ang kanyang larawan. Makikita natin. Maganda, di ba?
So, titignan mo yung kanyang dahon, napakamakinang, sariwa at, kung ito ay, punong kahoy na nagbibigay ng, bunga 'no, ito ay may malulusog na bunga 'no, at kung kakainin natin ay tiyak na masarap. So 'yan yung description ng, isang tao na talagang, nagmamahal sa utos ng Diyos. So dito natin makikita that the law of God is good. Okay, basahin kung sa chapter 19 pa ay, maganda rin ang sinabi dito 'no, maganda rin ang sabi dito sa verse 7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. So yung, salita ng Diyos, nagbibigay siya ng, kumbaga kasiglahan, kumbaga nagpapanauli, ibig sabihin medyo may kalumbayan yung kanyang kaluluwa, pero dito nagpapanauli. So yung salita ng Diyos, yung batas ng Diyos, nagpapanauli or nagpapalakas ng kaluluwa ng isang tao. Ano pa ano pa sabi dito? Nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Okay, so dito natin makikita kung kulang pala tayo sa talino, eh, basahin natin ang salita ng Panginoong Diyos at tayo po ay magkakaroon ng katalinuhan. Sapagkat sino ba ang mayakda ng Biblia? Walang iba ang Panginoong Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng kaalaman, ng karunungan at wala ng iba. Sa verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Okay, so ano ba yung ibig sabihin nito? Nagpapaliwanag ng mga mata. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng, karunungan patungkol sa mga bagay na, kumbaga sa mga kasi dito maraming mga false teachers sa panahon po natin ngayon. So ano yung, binibigay nito, binubuksan niya yung ating mga spiritual na mga mata upang makita yung mga, yung kabutihan ng Diyos at maging yung, kumbaga kasamaan ng, mundong ito na atin pong nilalakaran upang tayo po ay manatili sa landas na talagang, inilagak para sa atin ng ating, Panginoong Diyos. Okay, so yun po yung, description sa salita ng Diyos kung ito po ay talagang gagamitin ng tao sa kanyang tamang, gamit ay talagang, ang batas ng Diyos ay mabuti. Okay, sabi pa dito, but if we properly understand the law as the confession so clearly sets it forth, then we can love it just as much and more because of Christ and His Spirit. If you struggle with the application of the law to the Christian, ask yourself this question. How is it that the psalmist who wrote Psalms 119 was so drawn to God in precious fellowship through his love for and meditation upon God's law? How is it that he grew in grace, knowledge, and wisdom by keeping God's law? You see, the law is good. We must not allow Pharisaic perversions of the interpretation and use of the law to cast a shadow on our view of the law. The only shadow that they cast on us is to warn us to steer clear of their perversions. Before the sect of the Pharisees came along in history, God's people had a true view and experience of God's law and expressed most powerfully in Psalms chapter 1, 19, and 119. So, tandaan din po natin, ilagay natin sa ating sarili that the law is not all about works, no? Hindi lamang ito panay sa mga gawa, kundi ang sinasabi po dito, the Ten Commandments do address our deeds, but they also address issues of the heart and spirit of man. They call man to give his heart to God. Jesus said to his disciples, if you love me, keep my commandments. So, kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos, ay sundin natin ang kanyang utos. So, mayroon pong kinalaman ito sa atin pong puso. Ano?
So, hindi lamang ito about gawa-gawa, kundi ito ay ina-address yung ating, puso. So, tignan natin yung mga passages na kung saan ay talagang, yung ating puso ay ina-address dito. Sa Deuteronomy chapter 4, nasa Old Testament po 'yan. Deuteronomy chapter 4, verse 7 hanggang sa 8. Deuteronomy chapter 4, 7 hanggang sa 8. Sabi po dito, "Sapagkat aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos tuwing tumatawag tayo sa Kanya, at aling dakilang bansa ang may mga tuntunin at mga batas na napakatuwid na gaya ng buong kautusan, ito na aking inilagay sa harapan ninyo sa araw na ito." Okay, so makikita natin dito yung tuntunin at mga batas na napakatuwid. So, yun yung description ng, salita ng ating Panginoong Diyos. Dakila, 'no, tuntunin at mga batas na napakamatuwid. Diyan din sa chapter po na 'yan, sa 32 hanggang sa 40, basahin natin, medyo mahaba-haba, pero let us read. Sabi dito, "Sapagkat ipagtanong mo nga ang mga araw na nagdaan na nauna sa iyo, mula ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila, kung nagkaroon ng isang bagay na higit na dakila kaysa rito o may narinig na gaya nito. Mayroon bang mga tao na nakarinig ng tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy, gaya ng narinig mo at nabubuhay pa? O may Diyos kaya na nagtangkang humayo at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamagitan ng mga pagsubok, mga tanda, mga kababalaghan, digmaan, makapangyarihang kamay at unat na bisig, at ng kakilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan, ayon sa lahat na ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto, sa harapan ng iyong Panginoon. Ipinakita sa inyo ito upang, makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit ay ipinarinig niya sa iyo ang Kanyang tinig upang Kanyang turuan ka. Sa ibabaw ng lupa ay Kanyang ipinakita sa iyo ang Kanyang dakilang apoy, at iyong narinig ang Kanyang mga salita sa gitna ng apoy." Si Moises po ito, 'no? Yung, pinagpakitaan ng, Panginoong Diyos sa burning bush. "At sapagkat minahal niya ang iyong mga ninuno at pinili ang kanilang mga anak, pagkatapos nito at inilabas ka sa Ehipto na kasama niya sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, na pinalaya sa harapan mo ang mga bansang lalong malalaki at makapangyarihan kaysa sa iyo, upang ikaw ay kanyang papasukin, upang ibigay sa iyo ang kanilang lupain bilang pamana gaya sa araw na ito. Kaya't alamin mo sa araw na ito at ilagay sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas at sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa." Okay, so yung puso kasi natin, yan po yung, pinagmumulan ng lahat ng mga, kumbaga pagnanasa ng tao. Okay, so hindi yung puso yung kuwan natin, yung organ, kasi yun yung puso yun yung pinakakuwan natin, yung, pinakabuuan ng ating, moralidad, 'no, yung puso natin. So, andiyan lahat, nagmumula yung mga, minsan hindi natin gwardiyan yung ating puso, 'di ba? Kung ano-ano yung lumalabas diyan, nagpupunta sa utak natin, 'di ba? And then eventually, pagka talaga hindi natin napigilan, lumalabas na sa ating mga bibig. Okay? So, mayroon pa nga, kahit kahit na hindi niya binubulalas, pero dito sa isipan niya, kumbaga napakarami pala niyang, mga iniisip, na-imagine, 'no, na talagang hindi magaganda. So, we need to guard our heart, our mind, our mouth, sapagkat, kapagka hindi yan, nagwardiyahan kahit sa mga Kristiyano, eh, maaaring, magdulot ng kapighatian sapagkat, hindi
hindi natin pigilan yung ating sarili. Okay, sabi doon, ilagay sa iyong puso ng Panginoon ay siyang Diyos sa itaas, sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Kaya tuparin mo ang kanyang mga tuntunin at mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo ay mapabuti at ng inyong mga anak pagkamatay mo at upang mapahaba mo ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo magpakailanman ng Panginoon mong Diyos. Okay, so dito natin makita that the law of God is good, no? Sa mga Kristiyano, obeying the commandments of God ay talagang mapapabuti rin tayo. Okay? So, yung mga tao na talagang although sila po ay mga Kristiyano, pero minsan may mga ganyan talaga, no? Nagkakaroon ng mga church discipline o sinuway nila ang utos ng Panginoon, ay talagang mayroong pagpapalo, no? So at minsan sa pagpapalo po na 'yan, ay talagang kasama yung buong family. So nagdudulot po ng kahihiyan, lalo na pagdating sa immoralidad, 'no? So talagang mahirap 'yan na ah, mangyayari lalo na sa isang mananampalataya. Kasi kung tunay siyang mananampalataya ay talagang mag papakita siya ng remorse, ng repentance sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanyang iglesia, 'no, sa mga tao na kanyang nagawa ng kasalanan. Okay, keeping the commandments is the way the people show their love to God, just as the love of God to them is seen in His giving commandments to them. In a sense, God was saying to Adam in the Garden of Eden in this threefold perfection, "If you love me, you will keep my law, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil." Those who denounce law as incompatible with grace are missing a prominent emphasis and clear biblical teaching that presents law as love and grace. Okay, so yung pagsunod ng mga mananampalataya sa utos ng Diyos ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos, no? At yung pagbibigay din ng Diyos ng kanyang mga utos sa mga tao upang kanilang sundin, ito ay nagpapakita din ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Kasi yung law talagang nagre-restrict sa tao, no, upang 'wag lumabag doon sa iniutos ng ating Panginoong Diyos. So it shows love. Parang sa lang, 'di ba? 'Di ba may mga anak tayo, o 'di mga maliliit pa. Siyempre minsan malikot 'yan, 'no, 'di ba? 'Di sasabihin natin, "Uy, 'wag kang wag kang pumunta diyan sa kalsada, ha." So, bakit natin inutusan na 'wag pumunta ng kalsada? Oh, 'di ba pagmamahal 'yon? So, binigyan natin sila ng utos o sinabi pa natin, "Oh, 'wag mong ilalagay yung kamay mo sa kalan, ha, sa may apoy." 'Di ba? Kasi mahal natin, ayaw natin silang masaktan. Pero minsan, may mga bata talaga na habang habang binabawalan mo, ay mas lalo namang ginano, 'di ba? So ayan, nasaktan siya. Oo, so dito pala natin makikita na sa pamamagitan ng pagbibigay ng utos ng Diyos sa mga tao, ito din ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Okay? We always need to emphasize that we are not saved by keeping the commandments. So, lagi natin itong binabanggit, no? So, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi ito ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. The law was given to Adam in his perfect and upright position. So, yung batas ng Diyos, binigay kay Adam, wala pa siyang kasalanan, perfect pa si Adam. The law was given to the redeemed people of Israel. I am the Lord your God who brought you up from the land of Egypt. Whenever we proclaim the law, whenever we press the commandments of God upon our children in their nurture, we must always point them to Christ to find their justification by faith. We must tell them that God will give us the perfect righteousness of Christ freely
as a gift of His grace, and then and only then we will have the heart and power of His Spirit to keep His law. So sa atin pong ah, kumbaga pagpapahayag ng utos ng ating Panginoong Diyos sa ating mga anak ay talagang ipakita natin kung sino si Jesucristo. Okay? So si Christ, siya po ang nakasunod sa utos ng Diyos perfectly. So therefore ay dapat nilang makita po 'yon, no, na we are obeying the law of God because of what Jesus Christ did on the cross of Calvary, na. So doon natin maibibigay sa kanila na sila din ay makasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas, ang atin pong Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. So sa panahon natin kasi ngayon, andiyan yung mga antinomians, nababanggit na yun 'to palagi. Sila yung mga against sa batas ng Diyos, sila yung nagsasabi na hindi na mahalaga ang batas ngayon. Kaya they can do whatever they want. Pero ang sabi ng Biblia, ang isang tunay na niligtas ng Diyos ay namumuhay sa kabanalan. Okay? So, oo. So, takot na lang gumawa ng kasalanan. Okay. So, sa ngayon ay dito po tayo nagtatapos, no? So, sa mga kaibigan po natin na wala pa kay Kristo, ang batas ng Diyos ay mabuti, ngunit nawa ay makita nyo rin ang katotohanan na no matter what you do, kung iniisip nyo na maatin nyo po ang salvation sa pamamagitan ng pagsunod ng utos ng Diyos, 100% ay hindi nyo po ito magagawa. Kasi araw-araw tayo po ay nagkakasala, araw-araw kayo ay nagkakasala, no? Hindi nyo man aktuwal na gawin ang isang bagay, ngunit kung ito ay inyo pong inisip, ito po ay isa ng paglabag sa harapan ng Diyos. Therefore, keeping the commandments 100% is impossible for you. But the good news is, there is someone who fulfilled or obeyed the law of God perfectly. At walang iba kundi si Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya, kaibigan, bibigyan Kanya ng panibagong puso at ang Kanyang banal na Espiritu ay Kanyang ibibigay sa iyo upang masunod mo ito. Hindi upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, bagkus ito po ay nagpapakita na ikaw ay tunay na iniligtas ng Panginoong Jesucristo. Nawa ikaw ay lumapit at hindi ka na magtagal pa sa iyong kinalalagyan na ikaw ay nasa putik ng kasalanan. Nawa ay kilalanin mo Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, salamat po sapagkat ang inyo pong salita ay maliwanag, malinaw, at nawa ay buksan niyo din po ang puso ng mga tao na hanggang sa ngayon ay talagang patuloy pa rin na umaasa na sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, they will achieve eternal life. This is impossible, O God, sapagkat isang kasalanan lamang ay sapat na upang itapon ng isang taong makasalanan doon sa krus ng doon sa dagat-dagatang apoy. But we have good news that Jesus Christ came here on earth. He lived a perfect life. He obeyed your commandments perfectly. Siya po ay mayroon pong righteousness na talagang nakakalugod sa inyo. At ang lahat ng magtitiwala sa Kanya ay ituturing po ninyo na ganap, matuwid, walang kasalanan sa inyo pong harapan. Sapagkat ang katwiran ni Jesucristo ay nakadamit sa Kanya. Nawa o Diyos ay mangyari po ito sa mga wala pa kay Kristo. Makilala nila si Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas at ilagak nila ang kanilang pananampalataya, pagtitiwala kay Kristo at wala na. Salamat po o aming Panginoon. Kung aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, may mga tanong po kayo or mga paglilinaw? Sige po.
kung tama or kung meron siyang, tunay na pagkakilala sa ating, Panginoong Jesucristo, we can say na talagang, ligtas siya. Oo, oo, oo. Kung, talaga yung pagsisisi niya tunay at, kung sino yung pinananampalatayanan niya. Kasi kung, humingi lang siya ng tawad, pero kanino siya humingi ng tawad at kanino siya nanampalataya? Oo, oo. So, yun lang maisasagot ko po diyan kasi ang, kasi dapat kilala niya talaga si Jesucristo, alam niya yung, kung paano ang kaligtasan. It is, by faith in Christ alone 'no, sa pamamagitan ng, kanyang, pananampalataya. Talagang inilagak niya yung kanyang, pagtitiwala sa atin pong, Panginoong Jesucristo. Kasi, may mga namamatay talaga na, humihingi lang ng tawad, pero sa mga tao lang, oo. Sa mga nagawa niya ng kasalanan, sa mga tao. Pero kung hindi siya nakahingi ng, kapatawaran sa Diyos at, hindi niya talagang, nanampalataya kay Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, maaaring masabi natin na hindi siya ligtas. Pero kung tunay yung kanyang pagkakilala kay Kristo, nilagak niya yung kanyang, pagtitiwala, yon. So we can, say na talagang, ligtas siya. So yun lang po yung ating, maisasagot. Kasi yung, kriminal, although isang example lamang yon, 'di ba, na mababasa natin sa Biblia, oo. Pero 'wag tayong pakampante do'n kasi may mga nasanay na tumatanggi sa salita ng Diyos na hanggang sa namatay na lamang ay talagang, hindi pa rin, nagpasakop sa ating, Panginoon. So, kasi pagka nasanay ka, 'di ba, hanggang sa kamatayan mo, itatanggi mo si oo, 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 oo. Oh, basta yun lang yung masasagot ko diyan, Ate Mercy. Ay, Ate Mercy, Ate Mary. Oh, basta so we believe na ilang taon ho ba siya nung namatay? Bata pa 'no? Oo, oo. Basta ang masasabi ko lang, basta, kilala niya si Kristo na kanyang Diyos at tagapagligtas, pinagkatiwalaan yung kanyang, buhay, ay, we can say na ligtas siya. Pero kung hindi niya kilala si Kristo, although nagsisi siya, "O patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko," eh, 'di ba? So, pero hindi niya kilala si Kristo. Kasi wala ng kaligtasan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, eh, 'di ba? Eh, when it comes to faith, tatlo kasi yung kuwan nun, eh, yung, kumbaga bumubuo dun, eh. Oh, knowledge about Jesus Christ, 'di ba? Knowledge about ourselves na talagang tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo, 'no? At, sumasang-ayon ba tayo na sapat yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, 'di ba? Oh, kasi maraming nakakilala kay Kristo, pero yung iba hindi sila sumasang-ayon na talagang si Kristo ang, tagapagligtas at yung, pangatlo, pinagkatiwala ba niya yung kanyang, buhay 'no, sa ating, Panginoong Jesucristo. So yun yung, dapat na makita natin. Kasi that's why, talagang naipapangaral yung salita ng Diyos para magkaroon ng kaalaman. Pero kung walang kaalaman yung isang, tao patungkol kay Kristo,
Yung sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, hindi niya nakikilala ang tunay na tagapagligtas. So that's why, we really need to preach the, uh, gospel sa mga tao na wala pa kay Kristo. So, yung iba kasi, "Oh, mabait ka naman, eh." 'Di ba? Sige, hingi ka lang ng tawad. Kanino ka hihingi ng tawad? Kanino ka magtitiwala? Kanino mo, ah, pagkakatiwalaan ang iyong buhay, 'di ba? Kasi sa, Roman Catholic religion napakarami silang mga pinagkakatiwalaan ng mga santo-santo, yung iba kay Mary, oh. Pero kung, hindi nabanggit, hindi nakilala si Kristo, then, salvation will be, impossible, 'no? So, marami kasing, doctrine ang Roman Catholic na talagang hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. So, yun lang ang, Ate Mary, yung ating, kuwan doon, ating, magiging, kasagutan doon. Kung tunay na nakilala niya si Kristo, nagsisi siya ng, tunay sa ating Panginoong Diyos at nagkatiwala niya ang kanyang buhay kay Kristo, we can say na babae po ba, that she is, really in the presence of God. Pero madalang lang kasi 'yan. Sa the whole Bible, isa lang yung naging example yung kriminal na napako kasama ni kung sabi ng, kriminal, "Panginoon, alalahanin mo ako." Sabi ng ating, Panginoong, Hesus, "Ngayon din ay makakasama kita sa." So, kinilala niya na Panginoon ang ating Panginoon. Yung kanyang, salita ay talagang mayroon 'tong, repentant. Oo, oo. Kasi kung titingnan natin, sa umaga kasi dalawa yung nangungutya sa ating Panginoon, eh. Pero pagdating ng hapon, nagkaroon ng, pagbabago sa puso ng isang yung magnanakaw, eh. So, yun din ay, gawa din ng ating Panginoon. Kasi in an instant, hindi kayang gawin yun ng isang makasalanang tao. So, binuksan din ng Panginoon yung kanyang puso. So, yun. So, yun lang po yung magiging ano natin. Kaya nga pagka nagpi-preach si pastor sa mga funeral, our only comfort, sabi ni pastor, ay kung siya ay namatay, na nakilala niya si Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, siya ay, nagsisi ng, tunay sa kanyang mga kasalanan, then, he or she is in, paradise together with the Lord. Pero kung hindi siya nakakilala kay Kristo, kung siya ay namatay, bago siya mamatay, then, hindi siya nasa mabuting kalagayan. So, yun po yung, madalas na nababanggit ni Pastor Jeremiah, lalo na sa mga namamatay na yung kanilang buhay ay wala talaga sa, ah, pagsunod sa utos ng ating Panginoon. So, yun po yung ating, kasagutan do'n. Brother Henry, what can you say about that? Oo, last minute.
Dati may mga ganyan din, eh, bata pa naman ako, eh, pagka may edad-edad na ako saka na ako lalapit kay Kristo, 'di ba? Eh, hindi natin alam buhay natin baka maya lang, mamaya lang bigla na tayong kunin pala ng Panginoon, 'no? So, we do not know. So, we need to be prepared lagi. So, our death is, unknown unto us. Ang Panginoon lang po ang, nakakaalam. So, kaya dapat, handa tayo lagi. Sige po, break po tayo and then after 10 minutes balik tayo and then start na po tayo sa ating, ah